guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Okay guys, bago tayo mag-start ng ating reading, at as usual po, palagi kong sinasabi na ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko po kayo ng kamalayan, pag-asa, at naway mahil nyo po ang inyong sarili. At magkaroon po kayo ng pagmamahal. Okay? At ngayon po gusto ko lang po i-share sa inyo about sa tatlong uri ng soul, At nang sa ganun, magkaroon po kayo ng kamalayan, lalo na po yung mga taong nakakaranas na nasa estado ng spiritual awakening, At lalo na ngayon, sa panahon natin, iba na kasi ang panahon, At marami na po talagang nakakaranas ng spiritual awakening. Malamang ikaw na nanonood ng aking YouTube channel, matagal ka na ditong taga-subaybay ko, umalis, bumalik, at malamang na pinabalik ka ng gabay mo, at dahil naghahanap ka ng kasagutan, meron ka mga katanungan na hindi mo alam kung saan mo hahanapin, hahagilapin kung ano yung sagot sa iyong katanungan, Lalo na kung gusto mong malaman kung sino ka talaga, At kung ikaw ba ay starseed or kung marami yan, mga light worker. So ngayon, ikaw na nanonood nito, kasi itong video ito, itong dinadabing ko to, lahat ito, ipopost ko rin po sa lahat ng mga zodiac sign. So bibigyan ko lang po kayo ng konting idea. At ikaw na ang bahalang dumiskubre sa sarili mo. At hindi ko pinipilit na maniwala ka. Binibigyan lang kita ng idea. Nasa sayo yan kung maniwala ka o hindi. Dahil sa mundo natin at ang mission mo ay, ang assignment mo yan sa spiritual, Ang kailangan, self-discovery, self-realization. Kailangan, hindi ka lang basta-basta maniniwala sa sabihin ng ibang tao, kundi ibase mo sa mga nararanasan mo sa buhay mo. Okay? So ngayon, ang gusto kong i-share sa inyo, meron kasi tayong tatlong uri ng souls. Merong earth-based soul at meron namang tinatawag na interplanetary soul or yung mga kaluluwa sa pagitan ng mga planeta. Okay? And then yung pangatlo naman is merong angelic soul na tinatawag. Pero kung tutusin, marami pang uri yan, Marami pa, pwede pa natin gawa ng breakdown yan, Pero ito lang tatlong ito ang pinaka masasabi kong primary na mas maiintindihan nyo, kapag pinaliwanag ko sa inyo. So, ang earth-based soul na sinasabi, ito ang kaluluwa na nagkatawang tao at nag-evolve sa katawan, yung katawan mo ngayon, At dito, tumira ka sa lupa. At para makapag-evolve ka pa, Actually, itong mga earth-based soul na ito, libo-libong beses na or mas marami pa siguro, na lumalaki, umuusbong, nadadapa, bumagsak, hanggang sa dito kayo napunta sa lupa. galing kayo, siguro yung iba sa inyo, So, yung mga earth-based soul, galing sila sa higher realm. At sa higher realm, merong nursery doon. At doon sila, kumbaga, bago pa sila muna pumunta dito, doon muna sila, bago magkatawan tao, Bago mag-incarnate dito sa ating mundo or bilang isang tao. So, doon muna sila sa nursery stage ng higher realm. Meron yon, Maniwala ka sa hindi, meron yan. Okay? And then, yung pangalawa naman na sinasabi ko ay tinatawag na interplanetary soul or yung mga kaluluwa sa pagitan ng mga planeta. Ito ngayon ang madalas na naririnig nyo siguro, lalo na yung mga starseed, di ba? Mga ET, yan. Sila yung mga nag-evolve sa ibang planeta maliban sa mundong Earth, At ang mga kaluluwa na galing sa pagitan ng planeta tulad ng mga starseed or kung ano pa yan, marami pang yan, So, naandito ka starseed, Lalo na kung ikaw sinasabi mo sa sarili mo ikaw ay isang starseed, so naandito ka para tulungan ang mundo at ang mga tao. At magbigay ka ng bagong pananaw sa mga tao. Kaya ka nag-incarnate dito, nagkatawan tao dito sa mundong Earth. Yan ang masasabi kong mission mo. And then yung pangatlo naman
yung angelic soul. Ang angelic soul naman kasi galing talaga yan sa angelic realm. At ito ang sumusuporta sa banal or sa sinasabi nating divine. At ang mga angelic souls kasi may mga katangian din yan. At merong mataas silang frequency na tulad ng tinatawag natin na yung katulad sa source. Yan. So, pareho ang level ng kanilang frequency. Ang karaniwang enerhiya nila, yung mga galing na masasabi nating angelic soul, yung enerhiya nila talaga is more on pag-ibig, pagmamahal, pakikiramay. Yan sila. At kaya naman sila nag-incarnate at nagkatawan tao dito sa mundo natin para tayo ay ma-heal, matutunan, maturuan, maipaalam yung katotohanan at tulad ng higit ng pagtanggap mo sa sarili mo, kailangan acceptance, kilalanin mo yung sarili mo, yung kapwa mo, pagmamahal mo sa kapwa mo. At higit sa lahat yung kapayapaan, pag-ibig, pakikiramay, yung pananaw. So, yan ang mission mo ngayon dito sa mundong ito. Galing ka sa angelic soul, tapos bumaba ka dito sa lupa. Okay? So, yan ang mga tatlong soul types. At meron pa yung sari-saring uri, kung bibigyan natin ng breakdown yan, Pero, diyan pa lang, malalaman mo talaga kung saan ka nagmula. Pero, ang mga soul na galing sa pagitan ng planeta, tulad ng starseed, marami talagang, malalaman mo na lang sa sarili mo, parang ang dami mong struggle. Bakit ganito yung mga nararanasan ko? Bakit parang sobra ang paghihirap na ikukumpara mo sa ibang tao? Parang yung dagok ng buhay, parang masasabi mo siguro na yung buhay mo ay parang impyerno. No, bago ka palang pumunta dito sa mundong ito, meron ka nang ginawang soul contract. Malamang na hindi mo alam yan as long as hindi ka pa nagiging spiritually awakened or hindi ka nagtitake ng masasabi ko yung katulad ng hypnosis, yung Akashic record. Pag hindi mo nabibisita ang sarili mong Akashic record, hindi mo talaga alam kung ano ka ba talaga. Kasi nga may sinasabi nga na tayo nakaprogram tayo, tayo mga tao. At ang alam lang natin is nasa 4 or 5% lang. Yan lang ang meron tayong kaalaman. Pero majority sa mga tao, wala talagang alam. Wala. Dahil nakaprogram kasi. Ganun yun. Kaya pag naging spiritually awakened ka, magugulat ka na lang. Pag truly, fully spiritually awakened ka, magugulat ka dahil abot ng, ang tawag nito, hindi mo talaga maintindihan na ganito pala ang tawag dito, ganito pala ang nangyayari, ganito pala ang structure, ganito palang ito pala ang katotohanan. So, yun ang gusto kong ipaalam sa inyo ngayon bago tayo mag-start ng ating reading. At para mapataas mo ang iyong vibration frequency, bibigyan lang kita ng ilang pamamaraan. So, may mga positibong bagay na dapat kang gawin para mapataas mo ang iyong vibration frequency. Una, pagising mo sa umaga, bago ka bumangon sa higaan mo, unahin mo munang magpasalamat. Pasalamat ka dahil nagising ka. At mag-advance ka na rin magpasalamat dahil yung magaganap sa araw na ito. Kahit nasabihin mong hindi mo pa alam kung ano mangyayari, it's okay. Maging hindi man maganda or maganda man, still experience mo pa rin yun, so kailangan mo pa rin magpasalamat. Okay? Pagising mo sa umaga, At sabayan mo na rin ng dasal, hindi ko alam kung anong relihiyon ang meron ka, pero sa spirituality, hindi naman sinasabi kailangan ito ang relihiyon mo. Walang yan. Walang problema yan, So, sabayan mo ng dasal, and then, bago ka uminom ng bago ka uminom ng kape, ganyan, or kumain ng pandesal, ng tinapay, uminom ka muna ng isang basong tubig. Okay? And then, pangalawa, mag-practice ka ng self-affirmation. Kahit na for example, yung trabaho mo ngayon, gigising ka ng Lunes, So, ngayon, bigkasin mo ang self-affirmation.
Para, bawa, sabihin mo, kaya kong i-handle ang trabaho ko ngayon. Mga ganyan. Positive yan, di ba? So, kung tindera ka, nagtitinda ka ng mga kariton-kariton, di ba? Wala kang pwesto. Pero sabihin mo na lang na malaki ang kita ko ngayon. Marami akong mabibenta. Marami akong kliyente, customer, maraming bibili sa akin sa paninda ko ngayon. So, lahat iaano mo ng positive. And then, yung pangatlo naman, kung meron kang problema or meron kang pinagdadaanan, huwag kang mag-focus doon sa problema. Okay? Instead, ang isipin mo kung paano mo malulutas yung problema mo. Paano mo haharapin ang challenge na hinaharap mo sa kasalukuyan. At kailangan mo, syempre, magkaroon pa rin ng positive mindset. Isipin mo na malulutas mo yun. Magagawan mo ng paraan. And then yung 4, yung paligiran mo yung sarili mo ng positibong tao. Yung mga magbibigay sa iyo ng inspirasyon or magpapataas sa iyo ng papataasin yung motivation mo. Makakabuti sa iyo yung mga ganong tao, yun ang gawin mong kaibigan. Okay? Then 5 naman, kung sa tingin mo na nagiging negative thinking ka, yung mga iniisip mo negatibo, kailangan malaman mo yun sa sarili mo, maging aware ka. Palagi kang aware dapat. Ngayon, pag palaging negative ang iniisip mo, i-switch mo na siya. I-switch mo na siya sa positive thinking. And then, yung susunod naman, mag-practice ka ng visualize. Na, for example, isa ka na successful. Okay? Start ka ng araw mo yun, isipin mo na lang na naubos na yung paninda mo, naubos na yung mga niluto mo, yung mga inaano mong, ewan, ano ba ang meron ka. Basta isipin mo na lang na naging successful ka na. Gumawa ka ng visualization. Mag-visualize ka. Imagine mo na successful ka na meron ka ng pera, at pakiramdaman mo yung sarili mo. Kung tumataas ba yung motivation mo. Parang pag nararamdaman mo, meron ka ng nabenta mo na, let's say, nagbibenta ka ng mga kakanin, nabenta mo na yon. Nag-visualize ka, di ba? Ini-imagine mo. Sa pakiramdaman mo rin yung feeling mo kung talaga bang tumataas na namomotivate ka sa ganong pag-visualize mo. And then yung last, yung mga maliliit mong panalo, let's say sa lottery, sa mga scratch, yung mga maliliit mong bagay na natatamo, regalo or papremyo sa mga department store, dapat pasalamatan mo. Kahit maliit yan, kahit malaki, kahit na, hindi ko na kailangan to. Still, napunta sa kamay mo eh. Kailangan mo pa rin magpasalamat. Kahit na tatanggapin mo, tapos bibigyan mo sa iba, it's okay. Basta magpasalamat ka. Ganun ang dapat mong gawin. Okay? Kahit meron ka mga bagay na na-achieve, maliit man o malaki, sa trabaho man o hindi, love life man, or sa school man, lahat, kailangan magpasalamat ka pa rin. Dahil ang pasasalamat, dahil hindi lahat ng dumarating sa iyo kasi ay kagustuhan mo. Ang kaitaas-taasan ang nagbibigay sa inyo yan. Okay? Para yan sa iyong experience, para yan sa iyong feelings, yung damdamin mo. Kasi minsan, ang Panginoon, tinatry din tayo, tinitest tayo niyan. Ano ba ang nararamdaman nitong taong ito pag binigay ko sa kanya to? So, kailangan always be thankful and grateful. Okay? So, move on na tayo sa ating reading. Libra, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading, ha? At ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan, pag-asa, at mahil nyo ang inyong mga sarili. At magkaroon kayo ng pagmamahal, self-love. Okay, Libra? At yung iba sa inyo, kaya ka naandito or naligaw sa aking YouTube channel dahil malamang na naghahanap ka ng kasagutan. Yung iba sa inyo, dahil meron kayong pinagdadaanan, naghahanap ka ng moral support. At marahil, Libra, wala kang malay, pero ang iyong gabay, dito ka dinala sa akin, Kaya, Libra, huwag mong bali-baliin, ang bawat opportunity or ang bawat kaganapan na humantong sa iyong kamalayan,
So ngayon Libra, alamin natin yung buhay pag-ibig mo, ano? Ano ba ang challenges mo sa buhay pag-ibig? Okay? Lighten your load. Lighten your load. Pasan niya yung mundo eh. The Coyote. Namumula na yung mata niya. Alam mo Libra, nakakita ko sa baraha mo, may bagong enerhiya sa iyong dadaloy. Ano? Sa kabila ng merong kang pasanin dito, tawag dito, yung mundo, inaba mo dito, pero dito may liwanag, kaya, yan ang mangyayari sa'yo, Libra. Kaya, magiging energetic ka, at bagong lakas ng loob, darating sa'yo, Libra. Magugulat ka na lang, para ang tapang-tapang mo. New Moon, promise. Promise. Kaya masasabi ko, good news darating sa'yo dito sa kabila ng meron kang pasanin yung iba sa inyo. Kasi ang mga baraha nagpapahiwatig sa'yo ng pagkilos, ano? At maaaring meron kang ambisyon, paggawa ng mga plano, at saka Libra, mukhang kailangan mong mag-explore dito, ano? Yung iba sa inyo. Malamang na merong mga excitement na dumating, ano? Building blocks. Gusto mo siguro ng freedom, Libra, ano? Yung iba sa inyo. Hindi lahat. Ano, Libra? So, tingin ko, yung sasabihin ko ngayon, ano, hindi lahat sa inyo makaka-resonate. Ano? Pero, feeling ko kasi kailangan kong ihatid sa iyo yung mensahe, Libra, ano? Meron kang makikilala dito eh. Makikilala mong tao na masasabi ko medyo bata-bata. At ito yung isang masasabi kong masigasig na tagapagtaguyod, ano, yung pag-uugali nito, siguro passionate advocate na tumatayo to siguro sa stage, ano, patuloy siya nagpapalaganap siguro ng mga sari-saring idea, idea sa spiritual siguro, yung iba sa inyo, o yung iba naman, nire-raise niya yung mga vibration frequency ng mga tao, tumutulong siya, nagbibigay siya ng kaalaman, kung ano man yun, di ko alam. Pero, o kaya naman, yung panlipo ng pagsulong na nagpapaangat sa kanyang kapwa-tao, ano, yun ang gusto niyang gawin. Kaya tingin ko, nasa tabi-tabi mo lang to. Malamang na nakilala mo na tong taong ito. Pero, that time na nagkakilala kayo, wala yung ganong feelings. Walang walang attraction, wala. Totally, ay, gwapo, crush ko, type ko. Ganito, ganyan.
yung may kabuhayan. Tingin ko, sa simula nagkakilala kayo, wala. Or, maaring, ikaw, Libra, meron ka ring mga sariling activities na ginagawa. Maaring ikaw ito na tumatayo sa stage. And etong person na to, bigla ka niya makikilala kasi nasa stage ka, ha. So, makikita ka niya and then magkakaroon ng recognition lang naman na ay si Libra ganito palang ginagawa niya, ganyan. Baka sa simbahan, humaharap ka sa harap ng tawag dito. Meron yung gano'n, di ba? Hindi ka naman preacher siguro dito, pero baka siguro gano'n. Basta humaharap ka dito sa hindi naman siya totaling stage na masasabi ko, Pero humaharap ka sa maraming tao. At sa mga maraming taong yun, eto yung taong yan, nakakita ka nito. At which is sa tingin ko, bata-bata sa'yo. Okay? And merong excitement, curiosity ang nakakita ko dito. Maaaring hindi lahat sa inyo, yung ibang Libra lang, Pero, kuha lang ako ng isa pang Meron pa kasi ako The circle. Okay. At saka meron siyang 288 na angel number. So, dito Libra, 288, nakita mo yan Libra. Ayan 288. So, ibig sabihin, siguro ikaw yung Libra na nagdasal kay Lord. Meron ka siguro ni-request kay Lord, matagal mo na sigurong pinagdarasal ito. Ngayon, lumabas, meron ka siguro mga nakakitang angel number, And, hindi ko alam kung mismong 288 ang nakakita mo, or 28 lang, or 888 lang. 88, 88, or 8 lang, simpleng 8. Okay? Or meron 12. May mga nakakita kang ganyang angel number. So, merong mensahe sa iyo yung angel number na yan, which is sinasabi sa iyo ng angel number na yan, na yung mga request mo, yung mga pinagdasal mo sa Panginoon, paunti-unti nang ibinibigay sa iyo. Okay? Siguro naman yung iba sa inyo, ngayon palang darating, yung iba sa inyo paunti-unti nang natatamo nyo. Okay? Kaya kailangan talaga dito, Libra, actually hindi lang Libra, lahat tayong mga tao, kailangan be aware talaga. Talagang self-awareness. Kasi hindi mo alam kung ano yung binabato sa iyo ng tadhana, ng universe, ng Panginoon. Hindi mo alam kung ano yung binibigay sa iyo eh. Kaya kung hindi ka aware, lalo na yung mga taong sugapa, na hindi marunong magpasalamat, hindi mo talaga mararamdaman kung ano yung binibigay sa iyo ng Panginoon. Hindi mo talaga mararamdaman kung ano yung blessing na binibigay sa iyo ng Panginoon. Okay? So, yan ang meaning ng angel number sa iyo, Pero, yung iba sa inyo siguro, alam mo kung ano ang gagawin mo, mayroon kang layunin na ikaw Libra, alam mo na magtatagumpay ka. Yun nga lang, malamang na ikaw ang Libra na kulang ka sa karanasan. Walang edad to, kahit sabihin mong matanda ka na or kulang ka pa rin sa karanasan. Baka yung iba sa inyo sabi mo, senior citizen na ako, ganyan. Pero, ilan ba naging asawa mo? Isa lang naman, di ba? Na naging naging byuda ka, naging byudo ka, di ba? So, meaning, konti lang ang karanasan mo. Kumpara sa mga batang edad na ang dami na naging karelasyon, di ba? So, walang to sa edad, ha? Pero ang sinasabi dito ng baraha, merong kang layunin na alam mo sa sarili mo na magtatagumpay ka. Yun nga lang, ang challenges mo dito kasi, kulang ka kasi sa karanasan. Kaya, malamang na meron kang kaunting takot na mararamdaman, dahil
syempre, hindi mo nga alam parang papasok ka ulit, lalo na kung dati ka may karelasyon, ano? Or dati ka nga may karelasyon, o meron ka naman panibagong karelasyon ngayon na papasukin, dati Pilipino, ngayon naman foreigner. So, wala kang alam, di ba? So, tingin ko sa iyo, ang mga idea mo nananatiling abstract. Ano? So, actually, ito yung challenges mo na kailangan mong ma-overcome. Okay? Naget mo yan, Libra? Kuha tayo ng para naman sa single. Para sa single na Libra. The medicine wheel. Alam mo dito, Libra, ang dami niyang, mayroon siyang cheetah, may agila, may ahas, meron pang ibang, hindi ko alam kung anong pangalan ng, tapos may isda, meron siyang sari-saring hayop. Kaya masasabi ko dito, Libra, lalo na sa mga single, may edad ka man o bata ka pa na Libra, hindi ko alam kung nasa 20s ka or hindi ko alam kung ilang taong ka, basta kung single ka, sinasabi sa ng baraha, kailangan mong mag-explore. At ang sinasabi kong explore, ang explore contains everything. Okay? Lahat ng kailangan mong malaman para mabuhay or umunlad ang magiging sitwasyon, relasyon, ang samahan, kailangan mong i-explore din yun. Kailangan mong meron kang matutunan, malaman, maintindihan. Yan. Uncovering treasure. Beneath the surface lies great bounty. Infinite abundance. Abundance is pouring into your life. Kaya pala uncovering. So, dito sinasabi sa ng baraha, Libra, bagong mundo, mga bagong pagkakataon. Kaya makakabuti sa'yo na mag-take advantage ka sa mga new opportunities na ngayon pa lang darating siguro sa'yo, Libra, yung iba sa inyo, Kahit na sa mga panahon na ito, Libra, may tendency na manatiling dormant ang mga bagay-bagay, or madali kang magambala sa susunod na idea na papasukin mo. Yung utak mo, malamang na kung saang mapunta yung isipan mo. Pero kailangan maging focus ka dito. Kaya, Libra, kung hindi ito, kung hindi ka marunong, kasi kailangan mo dito kontrolin, kontrolin mo yung sitwasyon, yung damdamin mo, yung kaganapan, kailangan mong kontrolin, sa pagkontrol mo, syempre, pagka halimbawa nawalan ka na ng kontrol, hindi mo na alam baka masayang mo lang. Kaya sinasabi sa iyo ng baraha na ito yung pagkakataong isulong mo yung sarili mo. Huwag kang magpatalo sa damdamin mo. Kailangan kontrolin mo. Libra? Lalo na kung first time mo pala magkakaroon ng karelasyon. Hindi ko alam, Libra, kung ilang taong ka, But still, kailangan mo pa rin mag-explore dito.
Tingnan mo, maraming kulay. May green, may yellow, may violet, may red. So, masasabi ko sa'yo dito, Libra, pag pumasok ka sa isang relasyon, may tendency na maging later on, maging pamilya kayo, Lalo na kung lalaki ka, mag-iingat ka, baka makabuntis ka, malaking pananagutan yan. Kasi, 'di ba? Pero, ikaw na bahala dyan. So, kailangan kontrolin mo ang sarili mo. Okay? Libra? Matuto kang kontrolin. Saka wag mong sasayangin yung mga pagkakataon din, Bawa, nag-aaral ka pa. So, hindi ka pa pwede magpamilya. Unahin mo muna yung pag-aaral mo dahil ang pag-aaral mo, pag nakatapos ka ng pag-aaral, yan ang treasure mo. Baka mag-stop ka ng pag-aaral mo. Sayang naman, lalo na kung doktor ka, kung ano man ang kinukuha mong course, hindi ko alam. Pero sayang naman, pinag-aral ka ng parents mo. Clean it up. Clean it up. Lalo na kung lalaki kang, Libra. Tingin ko sa'yo, ikaw yung tipo ng Libra na gagawa ka lang ng hakbang sa isang particular na idea mo. Tapos, siguro, paulit-ulit sa loob ng isipan mo. Or, pumapasok sa iyong isipan, tapos ang kinalabasan, pinanghihinaan ka ng loob. Pero, Libra, sorry ha, nag-ring kasi yung phone ko, naputol yung yung aking pagdadabing. Ano ba yung sabi ko kanina? Meron yung paulit-ulit sa loob ng isipan mo, Kaya kailangan linisin mo. Tapos, ang kinalabasan kasi para nanghihina ang loob mo dito. Teka lang. Kuha na lang tayo ng panibagong baraha para mas klaro. Pero kung ilalabas mo ang lakas ng loob mo, yin. Kung ilalabas mo yung lakas ng loob mo, kasi pinanghihinaan ka eh. Lalo na pag sa, hindi rin, malamang love life, trabaho mo, sa school, meron kang kaganapan na may ugali kang gano'n, madali ka sigurong panghinaan ng loob, or naduduwag ka, ganon. Kaya, ito sinasabi sa'yo ng baraha. Alisin mo yung pagiging duwag mo, yung pag-uugali mo na mabilis kang mawala ng, pagkahina ng loob. Kasi naandito yung feminine energy mo. So, para sa'yo siguro, nagpapakumbaba ka lang, nagpaparaya ka, pero ang tingin ng ibang tao sa'yo, duwag. Yun ang akala nila. Pero tingin ko naman sa'yo, Libra, maganda ang puso mo, Kaya, Libra, lalo na kung sa relasyon lang, huwag kang maduwag. Ipaalam mo sa mundo or doon sa taong mahal mo na nariyan ka, wala kang biro tungkol sa landas na pinili mo, sa panliligaw mo, sa pinasok mong relasyon, kung ano man yung pinili mo, kung yung person mo ba, yung iba sa inyo, or baka ngayon pa lang, pipiliin mo yung bago mong person, or baka yung iba, yung ex mo, So, babalikan mo siguro yung ex mo dito, So, kumpara sa iba pang tao, kumbaga, ikaw na yung dapat na ang tawag dito. Ano masasabi ko dito sa'yo? Kasi, alam mo dito, sa paglilinis na to, tinatanggal mo yung mga cobweb, yung mga, alam mo yun, tas may bandera dito sa, inaabot mo eh. So, meaning, sinasabi sa'yo ng baraha, conquer every obstacle. Kung ganyan mo yan. Anuhin mo, abutin mo, tapos itanggalin mo. So, kung ano may mga hadlang,
anihin mo yan, i-conquer mo yan. Kasi siguro, malamang talagang konti lang talagang experience mo, no? Kaya kailangan mo makaka-experience ng sari-sari. Wala namang masama yan, Libra, darating at darating din naman ng panahon na marami kang mararanasan, sa paglipas ng panahon, sa pagtanda mo, paunti-unti yan, step by step. Kaya, ang masasabi ko dito, Libra, kasi dito nga feminine, di ba, mapagbigay. Pero, mapagbigay ka. Mapagbigay kang tao. Kasi nga, kulang ka sa karanasan, maaring sa parting yun, hindi mo alam kung paano mo ipapakita yung emosyon mo, yung saloobin mo, or kung hindi mo alam kung paano mo yung self-expression. Pero, ikaw yung tao na para kang sundalo. The more na nasusugatan ka, the more na titibay ka. Lalabas ang lakas ng loob mo. Kaya kailangan mo makipagsapalaran sa buhay pag-ibig, Lalo na kung naghahanap ka talaga ng karelasyon. At the more na magkaroon ka ng experience, the more na syempre magiging gamay mo na. Kahit ano naman ang pasukin mo, Libra. Kahit sa trabaho, kahit sa kahit sa relasyon, talagang magagawa kahit sino naman, Lalo na kung palagi ka nakikipagrelasyon, break relasyon. Paulit-ulit. So, may matututunan ka talaga. Magagamay mo rin yan, Sa ngayon, siguro, wala ka pa masyadong karanasan, kasi nagmi-mirroring 2-1-2. Kapag kabado ka, kapag hindi mo alam baka yung nililigawan mo, o yung karelasyon mo, ganun din, wala ring wala ring masyadong karanasan, so pareho kayong hindi naman duwag, parang awkward, kasi hindi nyo alam yung 1, 2, 3, 4. Kaya yun na nakakita ko sa inyo. Empowerment. Mabasa yun sa empowerment. So, yung ibang Libra, kung magkakaroon ka man ng karelasyon, nakakita ko na panandalian lang iba sa inyo. Kasi, if ever na maging kayo, tingin ko, pareho din kayo ng energy, kaya 2-1-2 ang lumabas sa inyo. Gusto nyo lang siguro, pareho, adventure, yung iba sa inyo. Yung ibang Libra, if you're single, pagdating sa pag-ibig or pag-iibigan, tingin ko, sabik ka talaga. Sabik ka na magkaroon ng karelasyon, magkaroon ng kakilalang bagong person, matagal ka na sigurong walang karelasyon, kaya sa mga panahon na ito, gusto mo na siguro makamit ng bagong tao, maaaring sa internet, maghanap ka, mag-join ka sa mga dating apps, malamang na yung makikilala mo, pareho din kayong naghahanap na pareho kayo kasi 2-1-2 so mirroring, di ba? So makakahanap ka ng taong makaka-jamming mo, pareho kayong the same energy kayo, nasa pareho kayong page, At tingin ko sa Libra, ikaw ang Libra na mabilis na ma-fall in love. Mabilis ka ding ma-bored. Yung iba sa inyo, paulit-ulit lang, ganyan, palagi ka bored, tapos ganyan na, bored, ganyan na. Or ikaw ang Libra na gusto mo palaging may bago kang karanasan, may bago kang kakilala, mga bagong bagay-bagay, marami, gusto mo pa kasi mag-explore, maka-experience, yung iba sa inyo, compassion. Grieving. Kung ikaw yung Libra na na mga couple, ganyan, or may magkarelasyon na, mag-asawa, tingin ko sa inyo soulmate. Pero alam mo, kahit mag-soulmate kayo, syempre may pagsubok pa rin yan, So, kung magkarelasyon kayo, itong person na to, soulmate mo siya. Pero, tingin ko sa inyo,
masasabi ko na handa kayong sumubok ng mga bagong karanasan, bagong experience. Ano? Let's say bagong hobby, bagong business, or anything na mapagkakakitaan nyo, racket, ano ba, o baka yung iba sa inyo, talagang bata pa talaga ang edad, kahit na sabihin nyo, hindi, asawa ko na siya ma'am, still, bata pa rin ang edad nyo. Ano? Hindi pa kayo ganun ka-adult ang inyong isipan. Kaya, tingin ko, ang panahon na, kasi soulmate mo siya, no? So, darating na lang siguro yung panahon na magdidesisyon kayo na parang mahal nyo kasi ang isa't isa dito. Pero, dahil siguro kulang pa kayo sa, alam mo kasi pagka kailangan mo ng pera, di ba? So, nakakita ko dito, wala kayong matinong kabuhayan. Ano? Malamang siguro yung mga parents nyo, pinagsabihan kayo na syempre kailangan nyo ganito, kung papasok kayo nabigyan kayo ng advice. Kaya nakakita ko dito sa barahan natin, magdidesisyon kayo na kumita ng pera, na kailangan yung maghanap buhay dito. Ngayon, ano? Kaya, malamang yung iba sa inyo, back to school. Payag sa inyo ang parents nyo na maging get together kayo, magsama kayo, maging isang couple, magkarelasyon. Pero, gusto ng parents masiguro, kailangan makagraduate ka, makapag-enroll ka. Fork in the road. Para, ang daming daan kasi dito, ano? Ang daming sign. So, ikaw siguro, wala ka talagang hindi mo iniisip yung future, kung ano ba talaga ang magiging kalalabasan. Maaaring ikaw ang Libra na pasok na lang ng pasok. Hindi mo talaga pinaplano kung ano ba, o hindi mo pinag-aaralan kung ano ba talaga yung pinapasok mo. Pero, kahit na ano pa man yan, so, mag-soulmate kayo dito. Walang duda. Ayan, lumalabas na sa barahan na mag-soulmate kayo. Pero, syempre, may mga taong gumagabay sa inyo dito. Ano? Baka yung iba sa inyo, nagkaanak na kayo. Pero, ginagabayan kayo dito ng mga nakakatanda sa inyo at malamang parents nyo. At ang tanging hiling lang ng parents nyo ay makapag-aral ka nang sa ganun meron kayong hanap buhay. Meron kayong sariling kita. Baka yung iba sa inyo kung anong meron kayong kita, kung anong kasi merong prutas dito sa So meron kayong kita pero hindi stable na kita itong na ko dito. Baka ngayon lang yan. Let's say, YouTuber kayo. O hanggang kailan kayo magiging YouTuber. Diba? Hindi mo alam kung gaano kadami ang vlogger, nagre-reel, kung ano mang ginagawa nyo. Hindi ko alam sa internet. Pero hindi nyo alam kung hanggang kailan kayo kikita ng ganyan. Hindi nyo alam. Hindi naman, hindi stable ang income nyo dyan. So ngayon, maraming tao nag-aalala sa inyo. Kaya kailangan magdesisyon ka para sa sarili mo. Malamang na dati nag-decide ka pero naudlot before, Pero kailangan ngayon, ito na ang parating na kailangan harapin mo. Challenge mo to. So kung ikaw ang may karelasyon na ngayon, kailangan mong responsibilidad. Kaya Libra, ang challenge mo dito, kung game ka sa sitwasyon na pinasukan mo or papasukin mo, which is ang taong matatagpuan mo or kasama mo na ngayon is yung soulmate mo. Kung gusto mo talaga ng adventure or relationship, maiging sa simula pa lang, ihanda mo na yung sarili mo. Kung ano man ang gusto mong mangyari, kung ano ba talaga ang purpose mo, layunin mo, nais mo sa inyong samahan, sa papasukin mong relasyon, samahan, kailangan ihanda mo ang sarili mo. Baka later on, mahulog lang ang loob mo, or masaktan ka, or makabuntis ka, maging malalim ang iyong responsibilidad na papasukan, maging trauma sa iyo ang outcome, or sa madaling salita, sinasabi sa iyo ng barahan natin, be responsible.
sa mga action na gagawin mo. Okay? Walang problema kung gusto mong mag-adventure. Kung gusto mong pumunta sa sign dito, sa sign doon, sa sign doon, sa taas, it's okay. Kahit gusto mo mag-round and round ka, it's okay. Pero kailangan be responsible. Okay? Sa bawat na salitang bibitawan mo, sa bawat na action na gagawin mo. Okay? At lalo na kung mayroong mga iba pang tao na involved, kahit nasabihin mong soulmate mo yung person mong yan, still kailangan nyo pa rin respetuhin ang isa't isa, respetuhin yung magulang niya, magulang mo, at yung iba pang mga taong nakakasalamuha nyo. Okay? So, Libra, hanggang dito na lang ang ating reading. Kung naka-resonate ka, then take it. Kung hindi naman, just leave it. Kung meron kang sariling validation sa baraha, then ikaw na mag-validate. At Libra, nagpapasalamat ako sa mga question na isinend nyo at sa oras na inilaan nyo. Sa mga cross-watcher, salamat din po at naligaw kayo. At sa mga bago ko pong subscriber, thank you po. Hanggang dito na lang po. Namaste po. Bye-bye.